Magandang araw po mga kapatid. It's a new day, a new hope para sa atin upang makapag-aral ng salita ng Diyos. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos upang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating pong topic ngayon ay may pamagat na si Kristo ang kaligtasan at makikita po natin ang ating batayang talata sa Roma chapter 10 verse 13. Ganito po ang sinasabi ng teksto. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Sino ba ang maliligtas? Para sa mga Hudyo, ang maliligtas ay iyong taong matuwid. At sino ba ang taong matuwid? Ang matuwid ay iyong nakasusunod sa bawat hinihingi ng kautusan. Wika po sa Roma chapter 10 verse 5. Ganito ang sinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Batay sa paniwalang ito, hindi lamang mahirap maligtas, halos imposible ang maligtas. Sapagkat sino ba ang maaaring makasunod sa kaliit-liitang hinihingi ng kautusan?
Based on this belief, salvation is difficult and remote. Napakahirap at napakalayo. Sa kabilang dako po, sinasabi sa Roma chapter 10 verse 8b na salvation is easy and near, madali at malapit. Wika rito, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. That's how near salvation is. Bakit madali at malapit ang kaligtasan? Sapagkat ang kaligtasan po ay hindi nakasalig sa pagsunod sa kaliit-liitang hinihingi ng kautosang tulad ng paniniwala ng mga Hudyo. Ang kaligtasan ay nakasalig sa personal na pananalig kay Kristo bilang Panginoon na ipinahayag sa pamamagitan ng patotoo ng kanyang muling pagkabuhay. Wika po sa verse 9, kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling ibinuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sa makatuwid, ang kaligtasan po ay hindi nakasalig sa gawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang kaligtasan ay nakasalig sa biyaya o kagandahang loob ng Diyos na bunga ng pananampalataya kay Kristo. Si Kristo ang ating buhay at kaligtasan. Siya ang ating ngayon at bukas. Sinabi po niya sa Juan chapter 14 verse 6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi po tayo totoong matuwid, ngunit itinuring tayong matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Dahil sa aksyong ito ng Diyos, naging karapat-dapat tayo sa kaligtasan. Ang aksyong ito ng Diyos ay tinatawag na justification by faith, tulad ng sinabi ni Pablo sa ating talata, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos po ng justification by faith, kailangang magpatuloy ang isang mananampalataya sa paglagong espiritual na tinatawag na sanctification. Nagpapatuloy siya sa pagiging banal sa pamamagitan na rin ng pagkilos sa kanyang buhay ng banal na espiritu. Sa Mateo chapter 5 verse 48 po ay hinamon ni Kristo ang mga alagad. Sabi po dito, kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Kailanman po ay hindi tayo magiging perpekto sapagkat ang Diyos lamang ang perpekto. Ngunit maaari nating pagsikapan ang isang buhay na patungo sa perfection. Sinabi po ni Pablo sa Filipos chapter 3 verse 12 to 14 na hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na inyong ibinigay sa amin upang makapagbulay-bulay po kami ng inyong mga salita. Maraming salamat po sa muling biyaya po na inyong ibinigay sa aming muling pagkabangon po sa panibagong araw na ito upang makapaggawa po kami ng inyong kaloob at nararapat sa pagsamba at pagwalhati ng inyong pangalan. Panginoon, dumadalangin po kami at nanalangin po na inyo po kaming gabayan sa aming pang-araw-araw na desisyon. Kayo po ang manguna sa aming mga pagtahak sa mga landas na aming patutunguhan. Gayon din po ay humihiling po kami ng inyong pag-ingat sa amin sa mga patutunguhan po naming lakbayin ngayong umaga at sa araw po na ito. Kayo po ang magpagaling sa mga taong may karamdaman po at kayo din po ang gumabay sa mga
mag-aaral, gayon din po ang mga kapatiran po namin na nagtatrabaho at nagsisikap para sa kanilang pamilya po. Maraming salamat po sa inyong biyaya at humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa po naming kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa ating pagbubulay-bulay ng mga mabubungang aral ng Panginoon. A friendly reminder to all of us po, be Christ-like in your workplace today. To God be all the glory. Hanggang sa muli po.